So alam nyo naman, 2 weeks ago ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng Lazada Fast Cash yung account ng asawa ko sa Lazada. So syempre trinay ko yon at sa good news naman dahil nga na-approve naman din at nagkaroon ako ng 2,000 na credit limit. Pero nitong January nga lang ay trinay ko na mag-withdraw or mangutang ng worth 1,000 pero sa kasamaang palad ito ay na-frozen. So, aalamin natin ngayon for today's video kung bakit nga ba or ano yung mga dahilan kung bakit na-frozen ang inyong Lazada Fast Cash. Kung gusto niyo malaman ng dahilan ay stay tuned lamang. So, dito nga makikita ninyo na na-frozen yung Lazada Fast Cash namin kahit na new user pa lang kami or kaka-approve lang sa akin ng Lazada Fast Cash. Makikita nyo dito na account frozen siya until February 8, 2026. So, 1 month siya after nang mag-try ako. Kasi nag-try ako mag-withdraw yung mga January 8 ngayon, 2026 at 1 month after pa daw pwedeng mawala yung pagka-frozen ng Lazada Fast Cash namin, which is February 8 nga. Makikita nyo rin dito, wala pa akong any transaction sa kanila. Ito pa lang dapat yung first time na itatry namin, pero sadly nga na-frozen pa. So, ito yung mga dahilan kung bakit na-frozen yung inyong mga Lazada Fast Cash na account. So, number 1 ay dahil sa suspicious activity. So, ano nga ba yung mga example ng suspicious activity? Multiple logins, isa lang cellphone ninyo, pero marami yung account na ginagamit ninyo sa inyong Lazada. Tapos, included din doon yung voucher abuse. At lastly, order kayo ng order tapos ika-cancel ninyo. Yun yung mga example ng mga suspicious activities. Ang next naman na dahilan kung bakit na-frozen ang inyong Lazada Fast Cash is yung sa last pay later ninyo. So, nadedetect dyan kung good payer ba kayo or late ba kayo magbayad or lagi ba kayo no-overdue. So, syempre, kung pangit yung pagbabayad ninyo sa Lazada Pay Later, maapektuhan din yung Lazada Fast Cash ninyo. Next naman is yung verification problem. So, dito, sobrang liit lang ng chance na magkaroon kayo ng verification problem kasi nga, syempre, na-approve na naman kayo sa inyong Lazada Fast Cash with your IDs. Lahat ng hinihingi nila is na-approve. Pero kasi, may mga chances na meron pa rin pwede pa rin magkaroon ng mga verification problems like incomplete or inaccurate data na provide ninyo nung nag-apply kayo ng Lazada Fast Cash. So, last din naman sa nagiging dahilan kung bakit frozen ang inyong Lazada Fast Cash is yung system re-evaluation. So, syempre, meron din yan sa GLoan or sa kahit saang mga loan app na nagpapautang sa atin yung re-evaluation. Syempre, kapag nagbayad kayo, after nyo mag-full payment is i-check pa nila yung account ninyo kung dapat ba kayong bigyan ulit ng credit limit, kung dapat bataasan or dapat na bang bawasan kung credit limit ninyo kasi nga syempre doon makikita sa past na utang ninyo kung maganda ba talaga kayo magbayad or hindi. So sa akin, sa tingin ko ang nagka-problema sa akin is yung suspicious activity kasi syempre na wala naman kami Lazada Fast Cash doon sa isang account namin. Tapos hindi naman kami nagka-problema sa verification problem kasi talagang okay yun at lahat legit ang nilagay namin doon. So, system re-evaluation, hindi rin kasi hindi pa nga ako nakakapag-try, maghulog, or umutang doon sa Lazada Fast Cash. So, ang tingin ko na naging problema doon sa account namin is yung suspicious activity, which is hindi ko lang alam kung alin doon. Wala naman silang pinaprovide na details kung bakit na-frozen yung Lazada Fast Cash namin. Pero, we'll see kung magiging okay na ba siya ulit sa February 8. A-update ko kayo at i-check natin kung magagamit ko na ba siya or hindi. So, yun nga na. Sana may natutunan guys sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!